Alright, what's up mga master? Welcome back again sa ating channel, Master Jelon. So for today's video mga master, ay pag-uusapan natin itong bagong guidelines na lumabas mula sa LTO. So kung mayroon kayong mga second hand na sasakyan na binili, regardless kung motor to, four wheels, tricycle, e-bike na sasakyan, e-bike, e-vehicle na sinasabi. So, pasok kayo dito mga master kapag second hand nyo ito nabili. Ibig sabihin kapag second hand ay may first owner na sinasabi. So, yung mga dati nating topic or mga dati nating content na video na regarding sa pagpapatransfer ng pangalan at meron tayong mga nag-trending na video na ayun nga hindi daw dapat na hanapan ng deed of sale yung mga may second hand na sasakyan or nakabili ng mga second hand na sasakyan doon sa mga comment natin sa video. Ito na nga yung sinasabi natin mga master na maglalabas at maglalabas or ipatutupad na yung mga panukalang batas ni Gordon dati na tungkol sa doble plaka law. So itong lumabas na memorandum sa ng LTO ay tinatawag na guidelines in the immediate transfer of ownership of motor vehicle with existing registration. So inilabas to nung August 30 pa. So hindi pa nila masyadong pinatutupad, pero nitong mga nakaraang araw, mga nakaraang buwan, yun nga, yung ibang mga na-checkpoint na ng mga HPG ay pinaaalalahanan na or binabalaan na nga na hindi na pwede yung may deed of sale ka lang na mahigit ng 1 linggo or higit na do sa memo kung ilang araw dapat na may pa-transfer mo na sa pangalan mo yung sasakyan na nabili mo. So ito, ulitin natin, although itong memorandum na ito kung nakikita nyo sa screen, lumabas ng August 30 pero sinuspindi rin nitong nakaraan lang. Sinuspindi rin nitong October 23 dahil nag-viral na nga at marami pang butas na nakita. So minadali ng tagapagpatupad ng mga gumawa ng batas na ito yung pagpapatupad. Pero marami talagang butas pa ito tulad na lang nung ah, mga matatagal nang nabili. Bakit nasakop pa nito? Although medyo may punto rin naman pero yun nga, biglaan at marami pa talagang kailangan plantsahin sa batas na to. So panoorin natin yung video ni Ted Pailon kung saan may in-interview siya na taga LTO mismo So eto, pakinggan natin yung mga napag-usapan nila at isa-isahin natin, talakayin natin dito. Atin po ngayon tinatawagan na si Attorney Greg Guillermo Pua Jr., ang Executive Director po ng LTO. Dito po sa pinakabago pong order ng gagaling sa LTO, Guidelines in the Immediate Transfer of Ownership of Motor Vehicles. Yan. At ang pagpaparehistro po sa mga ito sa LTO. Attorney Greg, magandang umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga po, DJ Chacha. Opo, salamat sa panahon. Attorney, ito pong inilabas po na memorandum na ang petsa ay August 30, 2024. Pwede ho ba nating himayin po muna ito? Ano po ang isinasaad rito sa usapin po ng mga nakabili ng segunda manong motorsiklo? Ito man po ay electric, ito man po ay hybrid. Motor vehicles po, including electric and hybrid vehicles, pati po mga motorsiklo nga 2 at 3 gulong. So sabihin po ng pagpaparehistro ng sale at pagpapachange po of ownership, ano po ito? Opo, Manong Ted, ito po yung inisyo ng ni Assistant Secretary Vigor Mendoza noong August 30 po. Ito po yung nagsasaad na yung mga sale, transfer, donation or any kahit yung mga bigay executed to transfer a vehicle shall be reported first to LTO within 5 days from issuance, within 5 days from execution of the deed of conveyance. 5 days mga master or actual mula transfer doon sa ginawa niyong kasulatan earlier po.
aside from the reporting within 5 days, kailangan din pong i-execute po yung transfer within 20 working days naman po Yung from pagta-transfer, the execution of the saglit deed lang of mga conveyance. master. Yung 5 days ay kailangang may report agad sa LTO. Although ikaw, even ikaw yung buyer or seller, both dapat kayong re-report sa LTO within 5 days. Na halimbawa, gumawa kayo ng kasulatan or ng permahan ng sinasabing deed of sale. Mula doon sa date na nakalagay sa deed of sale, dapat nyong may report sa LTO or masabi nyo sa LTO na may nakabili na ng sasakyan nyo kung kayo ang seller or nabili nyo yung sasakyan na ito kung kayo ang buyer. 5 days lang mga master. Then yung 20 days ay ito. Or actual turnover of unit, whichever is earlier. Opo. So 20 days kailangang maipapangalan mo na sa iyo mula dun sa kasunduan yung nakalagay sa papel. Kung halimbawa nagkakabintahan kayo ngayon, mula ngayong araw na to, bumilang kayo ng 20 days, dapat napalipat nyo na yung inyong rehistro sa inyong pangalan. Okay, sige po. Medyo English po kasi ito. Liliwanagin po natin para mas maintindihan ng mga kababayan natin. Okay. Meron ako motorsiklo o kotse. Okay. Ako po yung seller. Mhm. Binili sa akin ito ni Chacha at nag-execute kami ng affidavit, ng sale. Yung Alright? deed of So sale. ako yung seller, siya po yung buyer. Opo. Ito po ay motorsiklo o kotse. Okay. Ano po ang obligasyon ko bilang seller under the order? Ikaw po bilang nagbenta po, Manong Ted, ikaw po ay required na mag-report po sa LTO. Bilang ikaw ang seller, required kang mag-report sa LTO daw within 5 days mula doon sa nagpermahan kayo. Regarding po doon sa bentahan nyo po ni DJ Chacha. Okay, mag-report ako sa LTO na ibinenta ko yung aking motor vehicle dito kay Chacha at ako'y magsusumite ng mga dokumento tulad ng Yan. yung ORCR po ng sasakyan, yung deed of sale po. Yan, isa yung pinakamahalaga at ang deed of sale mo dapat ay naka-notaryo. Tapos ID po ninyo at ni DJ Chacha. So ito mahalaga. Kalimitan kasi sa nagbebentahan, isang ID lang yung binibigay or kinukuha. Ako po'y magre-report nito sa pinakamalapit na LTO office, hindi doon sa pinagrehistoran po ng aking sasakyan. So pwede kahit sa ang LTO, regardless kung saan mo nabili yung sasakyan or napagparehistrohan mo nung una. Opo, pwede po sa pinakamalapit po na LTO office at pwede rin po ito via online submission. Okay. Via online, ibig sabihin, check natin yun, no? Via online, ibig sabihin kahit hindi ka na pumunta sa opisina. So, check natin, hanapin natin yung site na to at subukan natin ilagay sa comment section. Ilang araw pong ibinibigay sa akin ng order na ito para ako mag-report sa LTO sa akin pong ibinentang sasakyan? Ilang araw? 5 araw po, Manong Ted. 5 araw lang. Ilang araw? Report. 5 araw po. Lang, 5 araw po, Manong Okay. Ted. 5 araw ang ibinibigay sa akin. Okay. Bilang seller. At kapag hindi po ako nakapag-report nito sa takdang panahon Yan. o totally po hindi ako mag-report, ano po ang penalty sa akin? So, ito, 20,000 po, Manong Ted. 20,000. 20,000 ang ipapataw sa akin. Isa ito na sa multa. dahilan bakit Opo, sinuspended. Manong Ted. Okay. Kapag hindi ako nag-report nito sa LTO na ibinenta ko ang aking Within sasakyan. 5 days. Opo. Sige. Opo. Okay, doon muna tayo ha. 20,000. Si Chacha po na bumili ng aking auto. Seller lang At yung meron din kanina. siyang Ito kopya naman po sa ng buyer. aking driver's license, ID ko at ng deed of sale. Opo, ilang araw po naman, ano po ang nakatoka sa kanya? Siya naman po ay dapat i-transfer na ang sasakyan na kanyang nabili po sa inyo within 20 working days po 20 from working the execution days. of the deed of sale.
Okay. 20 days Mhm. po magmula noong 20 pong working days po. 20 working days 20 magmula po nung working days, ibig sabihin notaryuhan mga master yung hindi pong aming kasama ang deed of sale. Sabado at Linggo, Okay. holiday or Ano po ang ano? kaparusahan ni Chacha kapag hindi niya po ito naipatransfer po ng pangalan yung auto o yung 'Yan, motorsiklo? 20,000 din po, Manong Ted. 20,000 ang magmumulta kanya pong kaparusahan. Kapag ng hindi siya 20,000 within 20 days nakapag-file at po ng hindi change of ownership naipa-transfer. within 20 days magmula po ng nanotaryuhan yung pong deed of sale. Okay, opo. Opo, Manong Ted. Kailan po ito So take note mga master mula doon sa date na nakalagay sa papel kung kailan na notaryohan, bibilang ng 20 days. Pag hindi pumasok doon, may 20,000 na agad. Kapag ikaw ay na-checkpoint or kapag ikaw ay na-checkpoint, syempre titikitan ka at magbabayad ka. effective, attorney? Ito po ay na-publish po noong August 30, 15 days after po naging effective siya. So September 16 po, Manong Ted. So effective na po ito September 16, 2024. September 16, October 25 na ngayon. So almost mahigit isang buwan na. Opo, Manong Ted. Okay. Doon po sa mga nangyari na mga bentahan Yan. before po inilabas ito Oo. pong memorandum na Ibig ito, sabihin, sakop na administrative agad ng order na 20 ito days ng yun. August 30, ano po ang mangyayari doon sa bentahan po ng motor vehicle before na ito po inilabas na order? Nakasaad din po sa ating administrative order, Manong Ted, na meron po silang, for the seller, meron po silang 5 araw para mag-report at para sa buyer. Paano nga yung 20 matatagal working na? days para po i-post Bago yung pa yan transfer nailabas na yung memo from na yan. the effectivity of the Di administrative ibig sabihin, order, 20,000 na which agad was, yun. nung September 16 nga po. So, ibig sabihin po, Yan. lumalabas na retroactive po ito. Retroactive. Yung Yan yung binibigyan isang po natin ng butas. fresh period po yung mga mga nagbenta before the effectivity ng 5 araw at 20 days from the effectivity po nung administrative order. Attorney, to answer my question po, retroactive ito. Meaning, kung Matatagal ibinenta ko na. yung kotse ko 10 years ago, ibinenta ko yung motorsiklo ko 5 years ago, ibinenta ko yung auto ko 3 1 months year ago na ago, lang. Or sakop ako ng order na ito. Opo. So, retroactive. Sakop. Tama? Opo. Okay. And then, ang multa Loko-loko. dito, malaki. 20,000 doon sa seller, 20,000 doon po sa buyer. Ano itong sinasabi na meron pong 40,000 na multa under 40,000. Section 4.3 ng naturang order? Oh, mayroon pa. Ito po, Manong Ted, in case po na wala pong reporting at wala rin pong transfer. Nagsama lang po yung dalawang 20,000 po, Manong Ted. Okay. So kung ako po ay nagbenta ng motorsiklo Yan. ko 1 year ago, hindi ko ito na-report Hindi sa na-report. takdang panahon na 5 araw magmula nang ito po ay maging effective. 5 days lang 5 So ibig days. sabihin, sa ngayon, 5 years marami na ng nakalipas. violators dito kasi walang alam sa order na ito. Sa ngayon po, Plus ang yung dami hindi nang pa mumultahan ng na-transfer. 20,000 dito. So Agad. nangangahulugan po na kung ako ay hindi nakapag-report ng aking sale, ng aking motorsiklo o sasakyan, 20,000 at agad. hindi rin ito na iparehistro ng change of ownership, 20,000 ulit. ang magbabayad po yung seller ng 40,000 na multa. Tig 20,000 Yung kayo. seller and buyer po. Manong Ted. Paano yun? Tigka 40,000 kami? Hindi po, tag 20,000 po, Manong Ted. Hindi malinaw. Hindi malinaw doon Kasi sa memo. ang obligasyon po ng to report is on the Isa part pa of yan. the seller Mhm. and the obligation to transfer is on the part po nung buyer. Opo, okay, sige. So, again, nagbenta ho ako ng auto ko, nakalimutan ko na po actually, although may mga kopya ka naman ng deed of sale yan, ito ho kasi ay, sabi nga, maganda po ang layunin kasi nito. In fairness po, ang ganda ng layunin niya para lahat ng mga sasakyan, yung nagmamaneho at may-ari, sa kanila nakarehistro Oo, maganda. yung auto. Di ba? Para pag na-involve po sa anuman pong aksidente Maganda kang o maganda. anuman,
yung po talagang may-ari na bago sa kanya po nakarehistro. Yung That's one. corruption Maganda lang po kasi yan. ang And problema yung diyan, pong eh. carnapping, di ba? Para masawata po ito. Oo. Maganda pong adhikain dito. Nga lamang po ngayon, ang sitwasyon natin nga ay naging kaugalian na rin po, di ho ba't yan po ang practice, no? Kahit pumunta ka doon sa mga car dealers na segunda mano, di ba girl, pupunta ka doon, meron ka pipirmahan na blankong deed of Oo. sale, sa Oo. pagbenta mo, sila na ang bahala sa proseso, di ba? Ito ho ang kalakaran eh. Oo. Ito ho siguro ang gusto nilang itigil. Pero ito lang po ang ating question dito. Opo. Sir, attorney, Yes po, ma'am. paano mo mumultahan ng pagkalaki-laki ang isang Mhm. tao nang hindi niya alam Panigurado. noong kanyang ibinenta ito, nung panahon na iyon, na ito ganito kalaki ang multa. Hindi ho ba, Oo. sir, basic po ito na maaring ituring ito na ex post facto law o ex post facto Tama, order? tama. Opo, Manong Ted, kaya po yung 20 mil po ay nanggaling po ito sa provision po Saan ng nila kinuha Motorcycle yan Crime ng ganun? Prevention Act. Meron din po kasing nakasaad doon na kailangan i-report po ang lahat ng Oo nga, pagbentahan. Ngayon po, kasi kaya po walang meron po batas pa tayong noon. period, transitory period po Kumbaga after defectivity for consideration dapat sa those batas sellers na po yan. na mag-report po sa mga nabenta nila 1 year ago, 2 years ago para po mai-record doon sa sasakyan na inaibenta na po nila ito. So nakikita ko dito mga master, kaya sinuspended yan, bibigyan ng palugit na may palipat yung mga matatagal na nagbenta, bibigyan tayo ng palugit niyan. O halimbawa, by December 2025, kailangan lahat ng mga luma, mga matatagal ng ibinenta ay may palipat na sa pangalan. Kaso ang problema nito mga master, paano yung mga hindi na nakikita or mga second owner, third owner, mga saan hahagilapin yung mga may-ari nun, di ba? So, yan yung isang malaking problema sa mga may sasakyang nakabili ng hindi lang first owner or second owner yung nabilhan nila o mahigit pa or kahit first owner ka tapos hindi niyo na makita yung second owner ka tapos hindi niyo makita yung pinagbilhan niyo, no? Para po ito din kasi sa kanilang ikabubuti dahil kung may mangyari pong aksidente doon sa sasakyan na yun, Yes, sir. ay Opo. I meant Totoo naman 'yun kasi yung NCAP kaya naging problema diyan, kaya napatigil din 'yun is ito nga hindi sa mga nahuhuli or mga violator na hindi kanila yung mga sasakyan kaya malalakas ang loob gumawa ng mga kabulastugan ay dahil nga hindi kanila yung minamaneho nila or second owner na sila, third owner tapos hindi nila ipinapapangalan sa kanila. Siyempre yung NCAP na yun, padadalhan ay kung sino yung nakalagay doon sa plate number na nakarehistro doon. mentioned that already, attorney. Yung purpose nga nito, wala ho tayong question sa magandang adhikain. Oo, Pero tama. kung ang pinagbabasehan po ng 20 mil, attorney, na multa ay Yan. doon sa Motorcycle Crime Prevention Act na ito na binabanggit nyo, Consideration ay lang. ba't kasama dito yung motor vehicles na mga sasakyang kotse at ilang pang sasakyan? Mhm. opo, Manong Ted, this is to synchronize po yung magiging requirement po ng mga bentahan, mapamotorsiklo man po o mapasasakyan man po, Manong Opo, Ted. opo. Pero kung 20 mil ay may pinanghuhugutan kayong batas tungkol doon sa mga motorsiklo, ano ang legal basis mo na para patawan mo rin ng 20 mil Yan, na multa sa tama. nagbebenta ho naman ng kotse? Saan nila hinugot yun? Saan ho nyo hinuhugot ang legalidad doon? Oo. Ito po Para ay matakot? under naman po sa Para kabahan? 136 Para mapersa? sa Land Mapalipat? Transportation Code na may Code. kapangyarihan po Oo. ang ating Assistant Secretary Kapangyarihan, Mhm. to power issue rules tripping. and regulations Mhm. regarding one of them is regarding the transfer of ownership po. Opo. Naintindihan po natin yung poder ng ASEC, ng LTO chief to issue po orders, para po nga sa maayos po ng paparehistro. Pero Para bakit po mapilitan. 20 mil? Bakit hindi 1,000? Bakit hindi 2,000? Hindi ho ba ito So, masyadong para exorbitant o seryosohin sobrang ng laki po mga ng multa? magpaparehistro. Kasi po, Manong Ted, yun nga po, para sa motorsiklo po, nakasaad na po doon sa batas na 20 mil.
So, we just synchronize po yung, para Oo parehas nga, naman po ini-interview, ang walang may penalty paliwanag ng eh. motor tsaka ng motor vehicle po, Manong Ted. Okay. So, kung Okay na lang. sakasakali po, meron kayo binabanggit na kaninyo ay grace period. Saan po sa provision ng order na ito nakalagay yon? Nasa Section 5 po, Manong Ted, yung transitory period po. Section 5. Opo. Saan po particular dito? Kasi ang sinasabi lang po dito ay yung pong 5-day for reporting and 20 working days para po sa transfer of ownership. So, kaya nga po kung binenta ko yung sasakyan ko po 1 year ago, kung magkukumahog ako ngayon ditong iparehistro ito, lampas na po 20,000 na. itong 20 days na ito kasi Kahit sabihin October may 21 na po pamparehistro ka ngayon. na, may 20,000 ka nang Opo, Manong Ted. babayaran. Andun po sa may dulo po ng 5.1, yung 5 days at 20-day working period. Ibig sabihin, shall magpapagawa ulit commence from mo the ng panibagong effectivity of the state deed of sale. administrative order. Correct, Para sir. You just mentioned that. August hit lang 30 po yung ito 20 days. nailathala sa UP Law Center. option. Sabigyan mo ito ng 20 days. Alright? Ngayon po kasi, October 21 na. So, sobra-sobra na po ito. Ibig sabihin, kapag ako ngayon ay pupunta sa LTO, dala ko yung deed of sale ko 2 years ago, 3 years ago, at i-report ko sa inyo, bayad pa rin ako ng 20,000 sa inyo. Tama. Case to case po, Manong Ted, kung Case to case. may justify po natin kung bakit hindi natin nagawa. Depende sa trip nyo. Liberal Case to naman case. po ang contract ng pag-construe po namin Napapatawa sa si Ted mga Pailon ng eh. Attorney, sorry po attorney, sorry po. Naunawaan ko mahihirapan kayo sumagot, no? Mahihirapan kayo sumagot kasi anong case to case, sir? Malinaw dito. Wala naman nakalagay dito na late reporting will be dealt with case-to-case basis. Wala po naman, sir. Di ba? Kaya po ang tanong Depende namin, sa sir, lakas dito. mo sa LTO. Nagkaroon ba ho ng konsultasyon dito? Bago ho kayo mag-issue ng ganito pong medyo, again walang question sa adhikain. Walang question po sa inyo pong gustong mangyari. Reforma, walang question. But the end does not justify the means perhaps. Dapat Kung merong ganito po announcement na ang lalaki ng multa ganito, and then retroactive pa. Walang sinasabi dito na ito po effective lamang. Lahat ng sale prospective. Dito ho, 10 years ago, sakop ka pa nito eh. Even 20 years ago, sakop ka pa nito, sir eh. Automatic Nagkaroon ba ho ng consultation, sir, dito? Opo, Manong Ted, ito po, katulad nga po nung inyong nabanggit, yung ating intention po dito. Marami po kasi nahuli, maraming mga magka-problema po sa amin na wala po sa pangalan po nila yung kanilang mga daladalang sasakyan o motorsiklo po. Consultation yun. And ito nga po yung problema na matagal na pong nararanasan natin na marami pong hindi nagko-cost ng transfer. Yes, sir. Oo nga po. Hindi, sir. Oo nga po, sir. Wala na ho tayong question doon. Sarado na ho tayo doon, sir. Totoo po ang magandang adhikain nito. Ang punto lang po namin, bakit po ito retroactive at bakit po ang laki ng multa? Kasi po kung ako, ngayon ko lang nabasa to, ako ngayon ko lang nalaman ito eh. Kung hindi pa ho nabalita. At marami ho nga nakikinig ngayon sa atin, hindi rin po alam ito. So kung magkukusa kami, pumunta sa LTO, bawat auto na binenta namin sa kasaysayan namin ng pagkakaroon ng auto, 20,000 bawat isa yon. Opo, ganun na nga po. Nako, wow. Walang may paliwanag. Kasi marami po. Okay. Wala nang magagawa. Ayan ang Sige po, gusto ito pa, attorney, sumunod na lang. Ganun nga daw mangyayari. Yan sinasabi nila. Ano itong magiging penalty? Kasi, ang sabi dito, no? Alright, kapag daw ho hindi mo ito nasunod, no? Yung reportorial, yung pag-report mo na ibinenta mo yung auto mo. Kapag hindi mo rin ito nairehistro, ang sinasabi dito, no? The LTO shall cause the appropriate alarm tag on the said motor vehicle or motorcycle and
the driver's license of the seller or his authorized Naku, meron representative. pa palang gano'n. Ano ibig sabihin po Opo. noon? Pag hindi Anong ibig na-report, sabihin noon? Anong mangyayari po? itatag. Opo, kapag nga Paano nalaman mo ng naman LTO nalaman na ng hindi LTO mo na i-report na naibenta na yung yung pagbebenta mo sasakyan? ng kotse mo at ikaw magkakaroon ng alarm tag doon sa kotse, Isa pa okay na 'to. yon kasi bahala na yung seller doon, yung buyer doon, pero yung lisensya nung may-ari, anong gagawin po kapag nakatag? Katulad din po ito sa sasakyan, Manong Ted. Kapag naka-tag po or naka-alarm po yung lisensya, hindi rin po sila makakapag-transact sa amin sa LTO. So kung due na po for renewal, doon po makikita na meron nga po ibinenta na sasakyan na hindi po na ililipat doon sa Paano pinagbentahan niya. malalaman? Okay, So pag nag-renew po siya ng lisensya, malalaman po niya ito na meron po siyang dapat ginawa na hindi niya po ginawa. ngayon po 10 years na ang renewal ng lisensya kapag wala kang recorded violation. So ulitin natin mga master, pera pa doon sa 5 days na itatag daw ni LTO yung lisensya ng seller kapag hindi niya na-report na naibenta na niya yung sasakyan. Ang tanong dito, paano nalaman ni LTO na nagbenta ng sasakyan yung may-ari? Itatag at ano ibig sabihin na itatag, magmumulta pa rin or pagre-renew na ng lisensya, automatic hindi siya makakapag-renew hangga't hindi niya binabayaran ng 20,000 yung multa na hindi pagre-report, or kung sakali bayaran niya yung 20,000, mai-renew ba niya yung lisensya? Then paano yung automatic na report na yung binenta niyang sasakyan? So anong effect nun dun sa naman, hindi rin mai-renew nung nakabili. So bago niya mai-renew, may 20,000 na, tapos required kang ipa-transfer na sa owner sa pangalan mo. So asikaso mo muna yung dapat bago mo ma-renew yung rehistro ng sasakyan. So Grabe. how can this be effective kung totoo po na gusto niyo maging effective ito? Kung 10 years ka magre-renew ng lisensya ngayon, wala kang tag pero ang dami palang Oo. auto. Di ho ba? Opo. Oo. So paano po yun? Meron po tayong mga email address at mga cellphone number po na ipinibigay ng mga Okay. driver's license po. Okay. Sila po ay aming i-inform para po na ang kanilang lisensya ay naka-alarm po. Okay. So, okay. Kung naka-alarm ang lisensya ko, opo, at hindi ako pupunta ng LTO kasi ang renewal ng aking license sa 10 years pa. 2034 pa. Oo, ang aking lisensya, renewal ko 2034 Naka-alarm pa eh. So, awa ng Diyos, buhay pa tayo ng mga panahon na iyon. Di po ba? So, pag mayroong nanghuhuli na LTO, paano yun kung may tag ka sa lisensya? As in, titikitan ka, ano yun, pagmumultahin ka, pababayarin ka ng, I-hold anong multa ka. ho doon? Pagka po ay naka-alarm po yung inyong lisensya at kayo po ay nahuli, you will be considered as Driving hindi without po license. valid yung extra na-suspend po yung inyong lisensya. You will be Ano yun? apprehended po for driving without license po, Manong Ted. Ha? Sandali. Attorney, sandali. Pag Parang naitag yung gumagawa na lisensya to ng ko, sariling dahil dito sa hindi ako nag-report na interpretasyon na binenta naman, ko yung kotse, invalid na yung driver. Paano ba? Sorry. Kasi yung naka-alarm lang po at nahuli po kayo, itikilan po kayo, pero bago po ma-settle ang inyong fine, malalaman niyo po na naka-alarm nga po yung inyong lisensya. Kung kayo naman po ay nahuli ng aming enforcer na meron pong electronic POP, Okay. makikita po doon na meron pong alarm, so mai-inform po kayo. So, meaning, kung ako po ay merong dati nakapangalan sa akin ng mga sasakyan 10 years ago, o kaya 5 years ago, tapos ito po ay hindi na i-transfer nung bumili sa akin, o kaya po naman yung auto na yun na-junk na pala, di ba? Nabulok na pala yun, di na gumagana. Pero per your record, meron pa rin akong autong ganun, at dahil nga po
hindi ito na i-transfer at meron kayong record na ito pala ay hindi na sa akin, meron akong tag sa lisensya ko at kapag ako na-timing na nahuli ng LTO enforcer, magiging ano yon? Anong sasabihin sa akin? Kukumpiskahin ba lisensya ko Oo. dahil obligado ako magmulta Oo, ng kahit 20 wala mil kang doon sa violation, hindi ko na may i-report na violation ka na na agad. sale? Paano po? Hindi naman po, hindi naman po kukumpit kung yung traffic apprehension niyo po ay hindi po dapat makuha ang inyong lisensya, Magulo, hindi rin magulo. po kukunin ang inyong lisensya, pero malalagay po ito sa driver's license records po ninyo. Okay. Manong Ted. Aha. Okay, so magkaka-record ako. Ano magiging record dito? Anong lalabas po sa record ng lisensya ko, sir? Oh. Yung violation po ng administrative order Okay. 2024-46 po. Manong Ted. Okay, sige po. So, kapag meron pong ganon na violation, may corresponding na multa. Pagmumultahin po ako So, ng 20 mil sa bawat isa pong hindi ko na kung halimbawa i-report na LTO, binenta kong motorsiklo makapara o sa iyo kotse. kahit wala kang violation at nakita nila nagbenta ka sa Opo, system. Ayun, sige po. So, dun din po tayo Nako, nako, pupunta nako. yan. Sige, so, sa Doon din ganito. ang punta. Klaro po ito, no? Klaro ba, Chacha? Naintindihan Oo. nyo? Ito kung Klaro, klaro. pinag-uusapan Klaro. natin. At Okay. ito ay para sa lahat, hindi lang sa motor. Sa Opo. lahat po ito ng Lahat klase. Lahat ito ng sasakyan. Lahat ito, Oo. pampubliko man, Klaro. basta ho, land transportation, motorsiklo man, 3 man ang gulong yan, 2 Yan. ang gulong, o kaya po naman mga sasakyan, 4 ang gulong pataas. At Okay. retroactive. Okay. At ito po ay retroactive. Sir, dito po ngayon sa sitwasyon na ito po ay retroactive. Opo. Paano po ang gagawin namin kung ngayon pa lang kami magre-report sa Oo. inyo? Willing As naman. in, paano namin sasabihin sa taga-LTO na Oo. late reporting ito at ang sabi ni Attorney Puwa sa amin ay case-to-case basis? Opo. Ayan, yan. As I said, Manong Ted, bigyan niyo po, sabihin po yung dahilan kung bakit po hindi tayo nakasunod sa ating administrative order. Ilagay po natin sa ating, kahit sulatan niyo po kami or inform niyo po kami regarding that one, and then we will resolve po yung inyong request. Definitely po, they will request na hindi po maimpusan ng 20,000 penalty. Nako. Then we will resolve po yung kanilang Depende. request po to na hindi ma-impose Depende yung sa 20 mil po. palakasan na On a naman case, yan. on a case-to-case basis, who will Opo. ano yan? Who will decide sa bawat isang case? Kaya nga eh. Opo. Meron naman po dito sa amin po may mga iniimbestigahan, may mga Intelligence and Investigation Division naman po kami na nag-hear po ng mga request ng mga kaso regarding violation of our traffic laws and administrative order, but it would be approved po ng ating Assistant Secretary po. Hindi kaya po yung case-to-case basis na yung attorney ay maging dahilan po para sa suhulan? Oo. Yan ang sinasabing korupsyon. Kasi kung 20 mil ang multa ko dito, hingian ako ng 5,000, Sinasabing baka pumayag na lang korupsyon. po ako. Kung ang aking auto na ibenta, medyo, kasi nga, hindi mo alam ito, ulitin ko lang ha, opo, mali yun, pero yun po yung nakasanayan. Opo, so kumbaga, kung magmumulta ako, kung naka-4 na auto kang binenta mo, 80 milyon. Oo. So pag hiningian ka ng 20 mil, baka pumayag ka na lang. Oo. Pabor na naman sa Ito po, mayayaman yan. Manong Ted, duly noted po yung inyong pong obserbasyon. Tama, tama. Para po sa ikagaganda at ikabubuti ng aming ng administrative order na ito, amin pong pag-aaralan po yung mga sitwasyon po na mga ganyan, and if necessary, we will issue the necessary issuance po regarding those situations po, Manong Ted. Opo, yes sir, yes sir. And thank you po. Attorney, kaya lang ho kami nababahala po dito. Kasi ako malamang pag meron pong isang abogado, no, na pagmumultahin po ninyo o sino man pong grupo dito, baka ito idulog sa hukuman, ano po, itong order na ito. Hindi ho tayo magtataka na mangyari po yan. Pero sir, opo, kayo ho mismo, Attorney Greg, pati si Attorney Vigor Mendoza, hindi po ba?
Kasi ang inyo pong ibinibigay lamang na palugit sa lahat, ano po, ay 20 working days. No? Magmula po nang ito ay maging effective. So, Oo. naging effective po ito basically po noong September September 6. pa, hindi Ano po, ibig ha? sabihin September 6, shoot-shoot na assuming. agad ng 20 Opo, days. opo. Kung 20 days, ha? Kulang sa Opo, doon publicity. sa sinasabing 20 days na maaring palugit sa mga nahuli na. Oo. Pero sir, tapos mumultahan mo ng 20,000 sa bawat isa. Opo. So sir, di ba hindi ka pwedeng basic ko naman yon sir, sa Bill of Rights ng ating saligang So, batas. ayun mga Hindi mo master, maaaring puputulin ko na dito, papagmultahin no? o Kasi ang bottom line nito mga master na suspended na naman yung memo na yan. Ayun, sigurado bibigyan na naman tayo ng palugit niyan at ang mahalaga dito, yung palugit na yun ay samantalahin natin para maasikaso natin yung mga dapat asikasuhin. Siguro naman pag pumunta tayo bukas or sa susunod na araw hangga't hindi pa ulit na-implement or na nababawi yung suspension na yan, ay hindi pa tayo papatawan ng 20,000. Kaya isa ako sa merong sasakyan, dalawa na hindi nakapangalan sa akin at yun yung gagawin ko, sasamantalahin ko ngayon na mag-report at asikasuhin kung ano ang dapat asikasuhin para mapunta sa pangalan ko yung rehistro ng aking sasakyan na hindi nakapangalan sa akin. So ayun mga master, comment down below kung anong mga comment nyo or anong mga nasa saloobin nyo ukol dito sa memo ng LTO na to. So ride safe and keep safe everyone.